Sa isang tahimik na gabi, habang ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa maliit na bintana, nakaupo si Gabriel sa kanyang lumang mesa. Sa paligid niya, nakatambak ang mga sinaunang aklat, mga pahinang kupas ngunit puno ng karunungan. Hawak niya ang isang lumang Biblia, ang mga mata niya ay nakatutok sa isang talata na tila kumatok sa kanyang isipan. Awitin niyo sa Panginoon ang isang bagong awit, ang kanyang papuri mula sa mga dulo ng lupa, kayong mga naglalayag sa dagat at lahat ng naroon, kayong mga isla at ang mga naninirahan doon. Napailing siya. Ilang beses na niyang nabasa ang Isayas 42:1-0, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang naramdaman. Dulo ng lupa. Mga isla. Para bang may gustong iparating sa kanya ang talatang ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kaibigang si Miguel, isang propesor ng teolohiya sa isang universidad sa Maynila. Gabriel? Gabi na. May mahalaga bang nangyari? May kailangan akong itanong. Tungkol sa Biblia. Interesante. Ano yon? Nakita ko itong talata sa Isayas. Tungkol sa mga isla at dulo ng lupa. Sa tingin mo, posible bang tumutukoy ito sa Pilipinas? Saglit na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. May mga teorya tungkol dyan. Pero hindi ganon kalakas ang suporta sa ideyang yan. Pero isipin mo, Miguel. Isang arkipelago tayo. Isa sa pinakamalayong bansa mula sa Israel. At kung pagbabatayan ang mga sinaunang mapa, halos hindi pa tayo kilala noon. Napabuntong hininga si Miguel. May punto ka. Pero paano mo ipapaliwanag yan gamit ang ebidensya? Hindi ko pa alam. Pero may hinala ako. Kinabukasan, nagpunta si Gabriel sa pambansang aklatan. Doon, sinaliksik niya ang mga lumang dokumento, mga ulat ng unang dayuhang misyonero sa Pilipinas. Habang nagbabasa, isang sipi mula sa isang Kastilang preyle ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isang malayong pulo, natagpuan namin ang isang lugar na hitik sa ginto, perlas, at mga taong may matibay na paniniwala sa espiritualidad. Napakunot no si Gabriel. Ginto. Perlas. Para bang may koneksyon ito sa isang pamilyar na pangalan, Tarsis. Sa Biblia, binanggit ang Tarsis bilang isang mayamang lupain, puno ng kayamanan at isang mahalagang sentro ng kalakalan. At sa ilang teorya, sinasabing maaaring nasa malayong silangan ang lokasyon nito. Imposible, bulong niya, ngunit ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, dumating si Miguel, dala ang kanyang sariling mga tala. May nahanap din ako, bungad niya. Isayas 6:9. Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay mauuna upang dalhin ang inyong mga anak mula sa malayo, kasama ang kanilang pilak at ginto. Nagpalitan sila ng tingin. Gabriel, hindi kaya ay. Kung tama ang interpretasyon natin, bulong ni Gabriel, ibig sabihin ba nito na matagal nang isinulat ang tungkol sa atin? Hindi nila kayang sagutin ang tanong na yon, hindi pa. Ngunit isang bagay ang sigurado, may isang lihim na nakatago sa kasaysayan ng Pilipinas, isang lihim na maaaring magpabago sa pananaw ng buong mundo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang tunog ng mga pahina ng libro ay marahang bumabaliktad habang tahimik na binabasa ni Gabriel ang isa pang lumang kasulatan. Nakaupo siya sa loob ng isang maliit na silid sa aklatan. Ang liwanag ng lumang bombilya ay nagbabadya ng isang malalim na pagninilay-nilay. Sa kanyang harapan, si Miguel ay abala rin sa pagbabasa, ang kanyang nooy kunot habang sinusuri ang isa pang tala mula sa sinaunang mga iskolar. Ito ang problema, basag ni Gabriel sa katahimikan, kapag sinabing mga isla sa Biblia, hindi natin agad matitiyak kung literal itong tumutukoy sa isang partikular na bansa o kung ito'y isang simbolikong pahayag. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata saglit, tila iniisip ang narinig. Sa lumang tipan, maraming beses binanggit ang mga isla at dulo ng mundo. Ngunit madalas, ginagamit ito upang ipahiwatig ang mga lugar na malayo sa sentro ng mundo ng mga Israelita. Tahimik silang pareho, bumabalik sa mga pahina ng kanilang mga libro. Sa dahan-dahang paghimay nila ng mga talata, isa sa mga pinakapansin-pansing pahayag ay ang Isayas 49:6. Gagawin kitang liwanag sa mga bansa, upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa mga dulo ng mundo. Napaisip si Gabriel.
Kung ang mga dulo ng mundo ay sumasaklaw sa mga pook na hindi pa nararating ng pananampalataya noon, hindi ba't posible na ang tinutukoy nito ay mga lugar tulad ng Pilipinas? Tumango si Miguel. Lalo na kung susuriin natin ang Isayas 42, 1:0, awitin niyo sa Panginoon ang isang bagong awit, ang kanyang papuri mula sa mga dulo ng lupa, kayong mga naglalayag sa dagat at lahat ng naroon, kayong mga isla at ang mga naninirahan doon. Hindi ba't isa tayo sa mga pinakamalalayong isla sa mapa ng mundo? Pinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa lumang atlas. Isa tayo sa pinakamalayong bansa mula sa gitnang silangan. Kung susundin ang lohika ng sinaunang panahon, ang ating arkipelago ay nasa dulo ng kanilang mundo. Nagpatuloy ang kanilang pagsasaliksik, sinusuri ang isa pang makapangyarihang talata, Isayas 60, Siyam. Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay mauuna upang dalhin ang inyong mga anak mula sa malayo, kasama ang kanilang pilak at ginto. Napahinga ng malalim si Miguel. Gabriel, hindi ba't ang ating bansa ay kilala noon sa pag-aangkat ng mga mahahalagang metal, ginto, at perlas? Kahit noong bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga taga-Malacca, Arabe, at Sino ay dumadayo rito upang makipagkalakalan. Napailing si Gabriel. Tarsis. Maraming teorya kung nasaan ito. Sinasabi ng iba na ito'y nasa Espanya, ngunit ang iba ay naniniwalang ito ay isang malayong lupain sa silangan. Isang lupain ng kayamanan ng ginto at kalakalan. Muling nagkaroon ng katahimikan. Hindi nila agad masagot ang tanong na bumabalot sa kanilang isipan, totoo nga bang maaaring binanggit sa Biblia ang Pilipinas? Ngunit paano natin mapapatunayan ito? Tanong ni Gabriel. May iba't ibang pananaw dito, sagot ni Miguel. May ilang iskolar na sinasabing ang mga pahayag na ito ay pawang simboliko. Na kapag sinabi nilang mga isla, hindi ito tumutukoy sa isang partikular na bansa, kundi sa mga hindi pa naabot ng ebanghelyo noon. Pinagmasdan ni Gabriel ang kanyang kaibigan. At paano kung parehong totoo? Paano kung ito'y isang simbolismo na maaari ring magkaroon ng literal na kahulugan? Maraming mga bansa ang maaaring umangkop sa deskripsyon na ito, sagot ni Miguel. Ngunit kung susuriin natin ang konteksto, iisa lang ang bansa sa Asya na hindi lamang tinanggap ang pananampalataya, kundi naging isa sa pinakamalaking Kristiyanong bansa sa mundo. Nagkatitigan silang dalawa. Ang sagot ay malinaw, ang Pilipinas. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng kanilang natuklasan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ito? Bulong ni Gabriel. Ngumiti si Miguel. Ibig sabihin nito ay mas malaki ang papel ng ating bansa sa espiritual na kasaysayan ng mundo kaysa sa inakala natin. Ngunit paano natin patutunayan ito? Kailangan nating malaman kung ano ang iniisip ng ibang iskolar tungkol dito. At doon nagsimula ang mas malalim nilang pananaliksik, isang pagsisiyasat na maaaring humantong sa isang katotohanang matagal nang nakatago sa kasaysayan ng mundo. Matagal nang naririto ang mga isla. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, bago pa man mag-ukit ang mga Kastila ng kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas, may sariling paniniwala at espiritualidad na ang ating mga ninuno. Sa bawat ilog, bundok, at puno, may espiritong nagbabantay. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na ang kalikasan ay tahanan ng mga anito, mga espiritong nagbibigay ng biyaya o kaparusahan sa mga tao. Ang Bathala, ang pinakamataas na Diyos, ay pinaniniwala ang lumikha ng mundo. Sa ilalim niya ay iba't ibang Diyos na nag-aalaga sa mga aspeto ng buhay, si Idyanale ng paggawa, sila kapati ng kasaganaan, si Mayari ng buwan, at marami pang iba. Ang bawat tribo ay may sariling babaylan o katalonan, isang tagapamagitan sa mundo ng tao at espiritu. Sila ang nagsasagawa ng mga ritual, nag-aalay ng hayop o panalangin upang humingi ng patnubay mula sa mga Diyos. Hindi relihiyon sa modernong konsepto ang mayroon ang mga sinaunang Pilipino, ito ay isang pamumuhay, isang paniniwalang isinilang mula sa matagal ng ugnayan ng tao at kalikasan. Ngunit isang araw, dumating ang mga barko. Sa taon ng 1521, ang dagat ay naging daan ng pagbabagong magpapabago sa kasaysayan ng ating bayan magpakailanman. Sa ilalim ng watawat ng Espanya, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa korona ng Espanya. Kasama niya ang mga sundalo, mandaragat, at higit sa lahat, ang mga misyonero na may dalang Biblia at krus. Sa Cebu, una silang sinalubong ni Raja Humabon, ang pinuno ng isla.
Sa kanilang unang pagtatagpo, ipinakilala ng mga misyonero ang kanilang pananampalataya, isang Diyos, isang tagapagligtas, at isang bagong daan ng pananampalataya. Sa simula, ang Kristyanismo ay isa lamang kakaibang ideya sa mga katutubo. Ngunit nang maganap ang unang binyagan sa Pilipinas, nagsimula ang isang bagong kabanata sa espiritualidad ng mga Pilipino. Nagtipon ang mga tao sa dalampasigan ng Cebu. Ang tubig ay umapaw mula sa isang simpleng sisidlan, habang isa-isang isinawsaw ng pari ang kamay sa tubig, pinapahiran ng basbas ang noo ng mga bagong Kristiyano. Ang mga dating paniniwala ay unti-unting nahaluan ng bagong pananampalataya. Ang krus ay itinayo sa pampang, isang tanda na mula sa araw na iyon, may bagong Diyos na kikilalanin ang mga tao ng kapuluan. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa bagong pananampalataya ng walang pagtutol. Sa Mactan, isang mandirigmang pinuno, si Lapu-Lapu, ang tumindig laban sa mga dayuhan. Hindi niya tinanggap ang pananampalataya ng mga banyaga, at sa labanan sa dalampasigan, nasaksihan ng mundo ang pagkamatay ni Magellan sa kamay ng kanyang mga tauhan. Ngunit kahit nawala si Magellan, hindi doon nagtapos ang misyon ng mga dayuhang misyonero. Lumipas ang mga dekada, dumating ang mga prele kasama ng hukbong Espanyol upang ipalaganap ang Kristyanismo. Sa pamamagitan ng pananakop, edukasyon, at pagsasama ng relihiyon sa kultura ng mga katutubo, ang Kristyanismo ay naging pundasyon ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga lumang anito ay napalitan ng mga santo. Ang mga ritual sa bundok ay napalitan ng misa sa simbahan. Ang mga babaylan ay unti-unting nawala, pinalitan ng mga pari at kumbento. Ang wikang Espanyol ay naging wika ng pananampalataya, at ang mga simbahan ay nagsimulang mamukadkad sa bawat sulok ng kapuluan. Sa loob lamang ng isang siglo, ang Pilipinas ay naging isang Kristiyanong bansa, ang tanging bansang ganap na na-convert sa pananampalatayang ito sa buong Asya. Ngunit paano nagawa ng isang panibagong relihiyon na lumusot sa puso ng isang bayan? Ang sagot ay nasa kung paano natanggap ng mga Pilipino ang pananampalataya. Hindi ito naging isang sapilitang pagpapalit, kundi isang mabagal na pagkakatugma ng kultura. Ang mga pista para sa mga anito noon ay naging mga fiesta ng mga santo. Ang mga ritual ng babaylan ay naging pagsisimba at prosesyon. Ang malalim na espiritualidad ng ating mga ninuno ay hindi nawala, sa halip, ito ay isinama sa Kristyanismo, binigyan ng bagong anyo at bagong pangalan. At sa kabila ng kasaysayan ng kolonyalismo, isang bagay ang hindi nawala, ang pananampalatayang Pilipino. Ngayong araw, ang Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon ng mga Kristiyano sa buong Asya. Ang mga imahe ng Nazareno ay pinapasan sa mga lansangan. Ang mga simbahan ay punong-puno tuwing linggo, at ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng relihiyon, kundi bahagi ng ating kultura, identidad, at kasaysayan. Isang relihiyong dumating sa pamamagitan ng mga barko, isang pananampalatayang isinilang sa dugo at paniniwala, at isang espiritualidad na kahit lumipas ang maraming siglo, ay nananatili pa rin sa puso ng bawat Pilipino. Sa loob ng lumang aklatan ng unibersidad, tahimik na bumabasa si Gabriel sa ilalim ng ilaw ng isang antigong lampara. Sa kanyang harapan, nakapatong ang isang makapal na aklat na naglalaman ng mga sinaunang mapa at tala ng mga manlalakbay. Sa kanyang kaliwa, si Miguel ay abala sa pagsusuri ng mga pahina ng Biblia, hinahanap ang bawat pagbanggit sa isang lugar na mula pa sa unang panahon ay nakapukaw na ng kanyang kuryosidad, Thersis. Gabriel, ilang beses bang nabanggit ang Thersis sa Biblia? Tanong ni Miguel, hindi inaalis ang paningin sa kanyang aklat. 10 kung tama ang aking bilang, sagot ni Gabriel. Madalas itong iniugnay sa isang mayamang lupain, sagana sa pilak, ginto, at iba pang mahahalagang kayamanan. Napahinto si Miguel. Sinasabi ng karamihan na ito ay nasa Espanya. Pero kung iisipin natin, maaaring may iba pang lugar na tumutugma sa deskripsyon nito. Tiningnan ni Gabriel ang isang pahina kung saan nakasulat ang Isayas 60:9. Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Thersis ay mauuna upang dalhin ang inyong mga anak mula sa malayo, kasama ang kanilang pilak at ginto. Isang malayong lugar na may ginto at pilak, pabulong niyang binasa. Miguel, ang Pilipinas ay matagal nang kilala sa pagkakaroon ng mga minahan ng ginto. Bago pa dumating ang mga Espanyol, may mga sinaunang tala na nagpapatunay na ang ating mga ninuno ay nakikipagkalakalan gamit ang ginto at perlas. Tumango si Miguel. At kung babalikan natin ang kasaysayan, maging ang mga Tsino at Arabe ay dumarayo rito upang makakuha ng mga likas na yaman.
Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging mahalaga ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong sinaunang panahon. Napaisip si Gabriel habang tinititigan ang lumang mapa. Kung ganon, paano kung ang Tarsis na tinutukoy sa Biblia ay hindi lang isang lugar sa Espanya? Paano kung ito ay isang mas malawak na rehiyon, isang lugar na maaaring umabot pa sa malayong silangan? Naghanap si Miguel ng iba pang mga tala at nakatagpo ng isang dokumento mula sa mga unang Espanyol na dumating sa Pilipinas. Isa sa mga ulat ay nagsasaad na ang mga katutubo sa kapuluan ay nakasuot ng mga gintong alahas, may mga gawang pilak, at nagpapalitan ng perlas sa kanilang pangangalakal. Gabriel, tingnan mo ito, sabi ni Miguel habang tinuturo ang isang sipi sa lumang sulatin. Sa bayang ito, ang ginto ay hindi isang bihirang bagay, kundi isang pangkaraniwang gamit. Maging ang kanilang kasuotan ay may tinagpiang ginto. Napatingin si Gabriel kay Miguel. Kung totoo ito, hindi ba't masasabing ang Pilipinas ay isang lupain ng kayamanan, katulad ng inilarawan sa mga sipi tungkol sa Tarsis? Muling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ramdam nilang pareho na ang kanilang natuklasan ay maaaring isang piraso ng isang mas malaking palaisipan, isang koneksyon sa pagitan ng sinaunang Biblia at ng isang bansang matagal nang nakatago sa anino ng kasaysayan. Ngunit isang tanong ang bumalot sa isipan ni Gabriel. Kung may katotohanan nito, bakit hindi ito mas pinagtutuunan ng pansin ng mga eskolar? Muling binasa ni Miguel ang ilang tala. Dahil matagal nang kinilala ng karamihan na ang Tarsis ay nasa Espanya. Pero isipin mo ito, Gabriel, wala pang tiyak na ebidensya kung saan talaga ito eksaktong matatagpuan. Tiningnan ni Gabriel ang isang mapa na naglalarawan ng mga lumang ruta ng kalakalan. Kitang-kita niya na ang mga sinaunang mangangalakal mula sa gitnang silangan at India ay nakakarating sa Pilipinas. Ang ating bansa ay isa sa mga sentro ng kalakalan bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan. Isipin mo ito, Miguel. Ang ating mga isla ay tinawag noon na Islas de Oro. Pati ang Espanyol na si Antonio Pigafetta, na kasama ni Magellan, ay nagulat sa dami ng ginto dito. Tumango si Miguel. At hindi lang iyon. Alam mo ba na kahit sa panahon ng mga Amerikano, ang Pilipinas ay isa pa rin sa may pinakamalalaking deposito ng ginto sa mundo. Hanggang ngayon, isa pa rin tayo sa mga pangunahing bansang mayamang mineral sa Asya. Napahawak si Gabriel sa kanyang noo. Kung ganun, kung susuriin natin ang lahat ng ebidensya, mayroon tayong koneksyon sa Tarsis, o kahit papaano, tumutugma tayo sa mga deskripsyon nito sa Biblia. Pero alam nilang hindi sapat ang kanilang mga natuklasan. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya, sabi ni Miguel. Tumango si Gabriel. At kailangan nating alamin kung paano ito naugnay sa plano ng Diyos sa ating bayan. Habang lumalalim ang gabi, ang silid-aklatan ay napuno ng katahimikan. Ngunit sa isip ni Gabriel at Miguel, isang bagong landas ang nabuksan, isang posibilidad na maaaring magpabago sa pag-unawa ng mundo sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa isang maliit na simbahan sa Maynila, ang mga kandila ay nagsisindi sa altar, nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga taong nakaluhod at taimtim na nagdarasal. Sa labas, maririnig ang mahihinang awit ng mga deboto, habang isang prosesyon ay dahan-dahang dumaraan sa makipot na kalye. Ang imahe ng itim na Nazareno ay nakataas sa isang karosa, pinapasa ng daan-daang Pilipinong walang sapin sa paa. Sa gitna ng init ng araw, sa siksikan ng tao, hindi mo mararamdaman ang pagod dahil ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Ito ang larawan ng Pilipinas, isang bansang nabubuhay sa ilalim ng anino ng krus, isang lugar kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang isang relihiyon, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang Pilipinas ang pinakamalaking bansang Kristiyano sa buong Asya, at isa sa ilan sa buong mundo kung saan ang relihiyon ay patuloy na nangingibabaw sa kabila ng modernisasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga Pilipino ay nananatiling matibay sa kanilang pananampalataya, hindi bilang isang panlabas na obligasyon, kundi bilang isang malalim na bahagi ng kanilang kultura at pagkatao. Bakit nga ba tayo naiiba? Tanong ni Miguel habang minamasdan niya ang libu-libong deboto sa pista ng sinulog sa Cebu. Sa buong Asya, tayo lang ang ganito katibay sa pananampalataya. Dahil hindi lang ito tungkol sa relihiyon, sagot ni Gabriel. Ito ay naging bahagi na ng ating identidad. Hindi tayo basta naniniwala lamang, ipinapamuhay natin ito. Mula sa panahon ng mga Kastila, nang dumating ang mga misyonero upang ipalaganap ang Kristyanismo, hanggang sa kasalukuyan, hindi kailanman nawala ang malalim na ugat ng pananampalataya sa puso ng mga Pilipino.
Ang simbahang Katoliko ang siyang nananatiling pinakamalaking institusyong panrelihiyon sa bansa. Ngunit kasabay nito, lumago rin ang mga simbahang Protestante at Ebangheliko na nagbigay ng bagong anyo sa espiritualidad ng mga Pilipino. Sa mga lungsod, ang mga simbahan ay laging puno tuwing linggo. Sa mga baryo, ang mga kapilya ay sentro ng komunidad kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang manalangin, magdiwang, at magbigay ng tulong sa isa't isa. Hindi lamang ito tungkol sa Diyos, ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang mas malaking pamilya. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa bawat taon, nagdiriwang ang Pilipinas ng mga pista ng pananampalataya na umaakit hindi lamang sa mga lokal kundi pati na rin sa mga debotong mula sa ibang bansa. Isa na rito ang Sinulog Festival, isang makulay at masiglang selebrasyon ng Santo Niño, ang imahen ng Batang Jesus na dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas mahigit 500 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng kasayahan, ang sentro ng pagdiriwang ay isang taimtim na pagpapasalamat sa Diyos. Sa kabilang banda, ang pista ng itim na Nazareno sa Quiapo ay isang ritual ng pananampalataya at sakripisyo. Milyon-milyong deboto ang nagtitipon, nagtutulakan, at nagsasama-sama upang hawakan o mahawakan lamang ang lubid na nakakabit sa imahen. Para sa marami, ito ay isang simbolo ng pag-asa, paghilom, at himala. Tingnan mo ang mga tao, sabi ni Gabriel habang pinagmamasdan ang dagat ng deboto sa Quiapo. Handa silang isugal ang kanilang kaligtasan, lumusob sa gitna ng libu-libong katawan, makalapit lang sa Nazareno. Dahil naniniwala sila, sagot ni Miguel. At minsan, ang paniniwala ay higit pa sa lohika. Ito ay isang bagay na hindi mo basta-basta maipapaliwanag, kundi mararamdaman mo. Sa modernong mundo, marami ng bansang nawawalan ng pananampalataya, unti-unting lumalayo sa relihiyon. Ngunit sa Pilipinas, ang Diyos ay hindi nawawala. Sa bawat bahay, may nakasabit na rosaryo. Sa bawat opisina, may maliit na rebulto ng Santo Niño. Sa bawat biyahe, may dasal bago umalis. Sa kabila ng mga hamon mula sa kahirapan, politika, at iba pang pagsubok, ang pananampalataya ng Pilipino ay nananatiling isang ilaw sa dilim. Ngunit isang mas malaking tanong ang bumalot sa isipan ni Gabriel. Kung tayo ang pinakamalaking bansang Kristiyano sa Asya, anya, ano kaya ang papel natin sa plano ng Diyos? Tahimik na tumango si Miguel. Hindi pa nila alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa ng pananampalataya, kundi isang bansang may misyon na dalhin ang liwanag sa iba pang bahagi ng mundo. Sa isang maliit na apartment sa gitna ng isang lungsod sa gitnang silangan, isang grupo ng mga Pilipino ang tahimik na nagtitipon. Ang kanilang mga mata ay nakapikit, ang kanilang mga labi ay marahang bumibigkas ng panalangin. Wala silang simbahan, walang altar, walang mga kampana na nag-aanyaya sa kanila. Ngunit naroon sila, nagkakaisa sa pananampalataya, sa isang lugar kung saan ang pagsamba kay Kristo ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa isang sulok, si Maria, isang overseas Filipino worker, ay mahigpit na hawak ang kanyang Biblia na itinago niya sa loob ng kanyang bag sa tabi niya. Si Jonathan, isang nurse sa isang pampublikong ospital, ay nagbabasa mula sa Mateo 28:11. Kaya't humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Napaluha si Maria. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa bansang ito, malayo sa kanyang pamilya, ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Sa katunayan, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa isang lugar kung saan halos walang nakakakilala kay Kristo. Ang kwento ni Maria ay hindi naiiba sa libu-libong Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Sa kabila ng mahigpit na batas laban sa Kristyanismo, ang pananampalataya ay nananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino. Sa bawat bansa kung saan sila ipinapadala upang magtrabaho, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, naroon din ang kanilang misyon na palaganapin ang salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng malalaking sermon, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, panalangin, at tahimik na pagsaksi. Alam mo ba, sabi ni Miguel habang nagbabasa ng isang artikulo, na may mga lihim na simbahan sa ilang bahagi ng gitnang silangan na ang pangunahing nagtatag at nagpapanatili ay mga Pilipino. Napatingin si Gabriel. Hindi ako magtataka. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging matibay sa pananampalataya. Tama ka, sagot ni Miguel.
Sa isang ulat mula sa isang Kristiyanong organisasyon, maraming deli ang patuloy na nagtitipon sa mga lihim na lugar upang magdasal, magbahagi ng kanilang pananampalataya, at magturo ng Biblia. Sa ilang kaso, ang kanilang pag-iral ay nalaman ng mga otoridad, at sila ay kinulong o pinatalsik sa bansa. Tumango si Gabriel. Alam niya ang mga ganitong kwento. Ilang beses na siyang nakarinig ng mga Pilipinong inaresto dahil sa pagsasagawa ng mga lihim na pagsamba sa kanilang mga apartment, ngunit sa kabila nito, hindi sila tumitigil. Ang pananampalatayang Pilipino ay hindi lamang nananatili sa loob ng sariling bansa. Ito ay naging misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang pagdadala ng Biblia, isang Pilipinang guro ang lihim na nagpaparating ng salita ng Diyos sa kanyang mga estudyante. Sa isa pang bansa kung saan bawal ang anumang anyo ng Kristyanismo, isang domestic helper ang palihim na nagtitipon ng kanyang mga kapwa dali upang magdasal tuwing gabi. Ang Pilipinas, bulong ni Gabriel, ay hindi lamang isang bansang Kristiyano, isa itong tagapagdala ng pananampalataya sa mga lugar kung saan ito ay pinagbabawal. Sa Revelation 7:9 isinulat, "Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ninuman mula sa bawat bansa, tribo, bayan at wika, na nakatayo sa harap ng trono at ng kordero, nakasuot ng puting kasuotan at may hawak na mga palaspas sa kanilang mga kamay." Nag-isip si Miguel. Posible kayang ang mga Pilipino ay isa sa mga tinutukoy sa propesyang ito? Na sila ay may papel sa paghahanda ng mundo para sa huling panahon? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang sagot ay ang mga Pilipino, bagamat madalas na nasa hanay ng mga pinakamahirap na manggagawa sa mundo, ay hindi kailanman nawalan ng kanilang pananampalataya. At sa kanilang mga simpleng trabaho, bilang mga guro, nurse, kasambahay, manggagawa, dinala nila ang kanilang espiritualidad sa bawat sulok ng mundo. Sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na pagtitipon, kanilang mga dasal, at kanilang halimbawa ng kabutihan, unti-unting na isa sa katuparan ang propesya na ang ebanghelyo ay maririnig hanggang sa dulo ng mundo. At marahil, ang Pilipinas ay hindi lamang isang Kristiyanong bansa. Marahil, ito ay isang bansang isinugo upang magdala ng liwanag sa mga madilim na lugar. Sa loob ng isang simbahan sa Maynila, si Gabriel ay tahimik na nakaupo sa isang pew, pinagmamasdan ang mga ilaw na sumasayaw sa makukulay na stained glass windows. Dati, tuwing linggo, punong-puno ang simbahan ng mga debotong taimtim na nagdarasal. Ngunit ngayon, mapapansin niyang unti-unting nababawasan ang mga dumadalo. Ang pananampalataya ba ng mga Pilipino ay nananatiling matibay, o ito ba'y unti-unting nilalamon ng mga pagbabago sa mundo? Napansin mo ba? Tanong ni Miguel habang umuupo sa tabi niya. Unti-unti nang nagbabago ang pananampalataya ng mga Pilipino. Tumango si Gabriel. Dati, ang simbahan ang sentro ng buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, maraming kabataan ang mas interesado sa social media, sa teknolohiya, sa modernong mundo. Hindi ko sila masisisi, nagbabago ang panahon. Isa ito sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, ang sekularisasyon at ang unti-unting pagbaba ng interes ng kabataan sa relihiyon. Sa nakalipas na mga dekada, ang Pilipinas ay nanatiling isang matibay na bansang Kristiyano, ngunit hindi nito napigilan ang paglaganap ng mga bagong pananaw na minsan ay lumalayo sa tradisyonal na relihiyon. Sa isang survey, patuloy ni Miguel, dumarami ang mga Pilipinong hindi na regular na nagsisimba. Ang ilan, hindi na naniniwala sa Diyos. Maraming kabataan ang naghahanap ng ibang landas, spiritual pero hindi relihiyoso. Marahil dahil sa teknolohiya at globalisasyon, sagot ni Gabriel. Sa internet, madaling makahanap ng mga bagong ideolohiya. Sa ibang bansa, maraming simbahan ang nagsasara. Hindi malayong mangyari rin ito sa atin. Ngunit hindi lang ito ang hamon na kinakaharap ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao, may mga lugar kung saan ang relihiyon ay nagiging sanhi ng sigalot. Ang pagkakaiba ng pananampalataya ay minsang nagbubunga ng hindi pagkakaunawaan, at may mga misyonero pa rin ang nahaharap sa matinding pagsubok sa kanilang misyon. Alam mo bang may ilang misyonero tayong Pilipino na inuusig sa ibang bansa? Tanong ni Miguel. Tumango si Gabriel. Ilang beses na akong nakabasa ng balita tungkol dyan. Sa ilang bansa sa gitnang silangan, sa Africa, at maging sa ating sariling bansa, may mga Pilipinong nagbabahagi ng pananampalataya na nagiging biktima ng pang-uusig.
Sa kabila ng mga pagsubok, hindi kailanman natibag ang pananampalatayang Pilipino. Ngunit hindi natin maaaring hayaang mawala ang apoy ng ating pananampalataya, patuloy ni Miguel. Dahil kung may isang bagay na natutunan natin sa kasaysayan, ito ay ang kakayahan ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang paniniwala. Ang tanong ngayon, paano mapapalakas pa ang pananampalataya sa Pilipinas? Maraming simbahan ang nagsimula ng gumamit ng teknolohiya upang maabot ang mas maraming tao. Ang online masses, Bible study sa Zoom, at digital evangelism ay ilan sa mga bagong paraan upang mapanatili ang pananampalataya sa panahon ng modernisasyon. Dati, kailangan mong pumunta sa simbahan para makinig ng sermon, sabi ni Gabriel. Ngayon, isang pindot lang sa cellphone, maaari ka nang makinig ng misa. Ngunit sapat ba ito? Tanong ni Miguel. Ang pananampalataya ay hindi lang isang bagay na pinapanood, dapat itong ipamuhay. Sa loob ng maraming siglo, ang pananampalataya ng mga Pilipino ay hindi kailanman naging pasibo. Ito ay naging buhay, isang aktibong bahagi ng kanilang kultura at pagkatao. Dapat itong manatili. Kaya't habang patuloy na hinaharap ng Pilipinas ang hamon ng makabagong panahon, isang bagay ang malinaw, hindi kailanman mawawala ang liwanag ng pananampalataya sa puso ng mga Pilipino. Maaaring magbago ang mundo, ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat krisis, at sa bawat hamon, ang Pilipino ay laging babalik sa kanyang pundasyon, ang kanyang pananampalataya. Sa malamlam na liwanag ng dapit hapon, naglakad si Gabriel sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang hangin mula sa Manila Bay ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, tanaw niya ang isang maliit na grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang gilid ng parke, isang simpleng pagtitipon ng panalangin. Mga Pilipinong nagsasama-sama upang ipahayag ang kanilang pananampalataya, isang pangkaraniwang tanawin sa bansang ito, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Gabriel ang mas malalim na kahulugan ng lahat ng kanilang natuklasan. Ang Pilipinas, isang arkipelago sa dulo ng mundo, isang bansang dumaan sa napakaraming hamon, isang lupain na patuloy na bumabangon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kabila ng modernisasyon, globalisasyon, at mga pagbabagong panlipunan, nananatili itong isa sa pinakamatibay na sentro ng Kristyanismo sa buong mundo. Ngunit ito ba ay aksidente lamang, o bahagi ng isang mas dakilang plano? Sa kanilang pananaliksik, nakita nila ang mga pahiwatig sa Biblia. Ang mga talata mula sa Isaias, Jeremias, at Apokalipsis ay tila naglalarawan ng isang malayong lupain, isang dulo ng mundo kung saan ang liwanag ng Diyos ay darating. Ang Pilipinas, sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa sa mapa, ay tila may mahalagang papel sa espiritual na kasaysayan ng sangkatauhan. Si Miguel ay nakatayo ilang hakbang mula kay Gabriel, nakatitig din sa malayong dagat. Ang dami nating natuklasan, ani Miguel. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ang Pilipinas ba ay binanggit sa Biblia o hindi. Ang tanong ay, ano ang ating gagawin sa ating pananampalataya? Napangiti si Gabriel. Tama ka. Hindi sapat na malaman lamang natin ang ating kasaysayan at kaugnayan sa mga propesya. Ang tunay na hamon ay kung paano natin isasabuhay ang pananampalatayang ito. Sa nakalipas na mga kabanata, nakita nila kung paanong ang Pilipinas ay naging isang bastion ng Kristyanismo sa Asya. Ang bansa ay hindi lamang tumanggap ng pananampalataya, kundi ito rin ay naging isang tagapagdala ng ebanghelyo sa buong mundo. Sa gitnang silangan, sa Europa, sa Amerika, saan man may Pilipino, may pananampalataya. Ang mga bali ay hindi lamang mga manggagawa, sila rin ay mga misyonero sa kani-kanilang paraan. Ngunit ngayon, habang lumalawak ang sekularismo at modernong pag-isip, hinaharap ng Pilipinas ang isang bagong hamon, panatilihin at ipasa ang apoy ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Hindi madali ang hamon na ito, sabi ni Miguel. Ang mundo ay nagbabago. Mas maraming Pilipino ang mas naakit sa modernong ideya ng individualismo at sekularismo. Ngunit hindi ba't yan din ang kinaharap ng unang mga Kristiyano, sagot ni Gabriel. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila. Ang pananampalataya ng Pilipino ay napatunayan ng hindi ito matitinag ng kahit anong pagsubok. Dumaan ito sa pananakop, sa digmaan, sa kalamidad at ngayon, sa modernisasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang mga Pilipino na nanalangin, sumasamba, at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano ang tadhana ng Pilipinas sa banal na plano? Marahil, hindi kailangang makita ang pangalan ng bansa sa Biblia upang mapagtanto ang sagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang tinawag na bansa, ito ay isang bansang isinugo.
Isinugo upang ipagpatuloy ang pananampalataya sa mundo. Isinugo upang ipakita na sa kabila ng mga pagsubok, ang liwanag ng Diyos ay mananatili. Isinugo upang maging buhay na patotoo na walang lugar sa mundo ang hindi kayang abutin ng Ebanghelyo. Si Gabriel ay muling tumingin sa maliit na grupo ng mga mananampalataya sa parke. Hindi man sila nasa isang malaking katedral, hindi man sila pinangungunahan ng isang pari o pastor, ngunit naroon sila, nananalangin, nagpapahayag ng kanilang pananampalataya, kahit sa simpleng paraan. At marahil, iyon mismo ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Pilipinong Kristiyano. Sa huli, ang tanong ay hindi kung binanggit ba ang Pilipinas sa Biblia. Ang tanong ay, paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya? Ang sagot ay nasa bawat Pilipino. Sa kanilang mga panalangin. Sa kanilang sakripisyo. Sa kanilang buhay na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal. Dahil sa dulo ng lahat, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang ilaw. Isang misyon. Isang patotoo sa walang hanggang plano ng Diyos. At ang kwentong ito, ang ating kwento, ay patuloy pang isinusulat. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng Pilipinas, ang kampana ng simbahan ay marahang tumunog, isang paalala na muling sumapit ang linggo ng pananampalataya. Sa kabila ng mga modernong gusali at dumadaang sasakyan, ang tanawin sa harap ng lumang simbahan ay nananatiling pareho, mga taong nagmamadaling pumasok, bitbit ang kanilang rosaryo, habang ang iba naman ay tahimik na nakaluhod sa harapan ng altar. Sa loob, isang matandang babae, si Lola Maria, ay marahang itinataas ang kanyang kamay sa panalangin. Mula pa noong bata siya, hindi nawala sa kanyang puso ang pananampalataya. Naranasan niya ang pananakop ng Hapon, ang batas militar, ang mga bagyo na sumira sa kanilang tahanan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya kailanman bumitiw sa kanyang paniniwala. Sa kanyang tabi, isang batang lalaki na tila nasa edad na 10 ang nagtanong, "Lola, bakit po tayo laging nagsisimba?" Ngumiti si Lola Maria at hinawakan ang kamay ng bata. Dahil anak, ang pananampalataya natin ay hindi lamang isang bagay na sinasabi, ito ay isang bagay na isinasabuhay. Ang sagot niyang iyon ay tila isang maikling pangungusap lamang, ngunit sa loob nito ay nakapaloob ang buong diwa ng pagiging Pilipino, isang bansang tinawag upang panatilihin ang apoy ng pananampalataya. Hindi lamang sa sariling bayan kundi sa buong mundo. Isang bansang misyonero. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, libu-libong Pilipino ang nagpapatuloy sa misyong ito. Sa isang ospital sa Dubai, isang nurse na Pilipina, si Teresa, ay palihim na nananalangin bago simulan ang kanyang araw. Sa isang bansang mahigpit sa relihiyon, hindi niya maaaring ipakita ang kanyang pananampalataya sa publiko, ngunit sa kanyang puso, dala niya ito sa bawat pasyenteng inaalagaan niya. Sa isang maliit na apartment sa Hong Kong, isang grupo ng mga kasambahay ang lihim na nagtitipon para sa isang prayer meeting. Ang kanilang mga amo ay hindi naniniwala sa Diyos, ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, patuloy silang sumasamba, patuloy nilang iniangat ang kanilang mga panalangin sa langit. Sa isang construction site sa Qatar, isang manggagawang Pilipino ang lumapit sa isang kaibigang ibang lahi. "Pare, Anya, alam mo bang kahit mahirap ang buhay, may Diyos na laging nagbabantay sa atin?" Sa mga ganitong paraan, tahimik ngunit matibay, patuloy na kumikilos ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga Pilipino. Hindi nila kailangang maging mga pari o pastor upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sapat nang ipakita nila ito sa kanilang pagiging mabuti, sa kanilang pagdarasal, at sa kanilang pagiging ilaw sa mga lugar kung saan ang kadiliman ay nagtatangkaing supilin ang pananampalataya. Ang modernong hamon. Ngunit hindi maikakailan na ang Pilipinas, tulad ng iba pang mga bansang Kristiyano, ay nahaharap sa mga bagong hamon. Dumarami ang mga kabataang hindi na gaanong naglalaan ng oras sa pananampalataya. Marami ang mas naakit sa makabagong ideolohiya, at ang ilan ay nagsisimula ng magtanong, may lugar pa ba ang relihiyon sa mundong patuloy na nagbabago? Ang tanong na ito ay hindi bago. Sa katunayan, ito ay isang tanong na matagal nang umiikot sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit sa tuwing nahaharap ang pananampalataya sa pagsubok, isang bagay ang palaging nangyayari, ito ay lumalakas. Noong panahon ng mga Romano, nang usigin ang mga Kristiyano, hindi sila nawala. Bagkus, dumami sila. Noong panahon ng mga misyonero sa Pilipinas, hindi natakot ang mga katutubo sa bagong pananampalatayang ipinakilala sa kanila. Bagkus, niyakap nila ito at isinama sa kanilang kultura. Ngayon, sa panahon ng teknolohiya at sekularisasyon, maaaring may ilan na humihiwalay sa pananampalataya,
Ngunit marami rin ang patuloy na naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa kanilang buhay. At ang sagot ay nananatili pa rin sa Diyos. Ang hinaharap ng pananampalataya sa Pilipinas. Ano nga ba ang hinaharap ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa mga propesya, kundi sa mismong mga Pilipino. Ang pananampalataya ay hindi kailanman isang bagay na maaaring mawala ng basta-basta. Ito ay isang apoy na maaaring humina, ngunit kailanman ay hindi tuluyang mawawala. Maaaring magbago ang paraan ng pagsamba, mula sa tradisyonal na misa patungo sa mga online mass, mula sa pisikal na pagtitipon patungo sa virtual na pag-aaral ng Biblia, ngunit ang diwa nito ay nananatili. Ang mahalaga ay patuloy itong ipapasa sa susunod na henerasyon. Sa isang mundong pabago-bago, ang Pilipinas ay patuloy na magiging ilaw. Ang mga Pilipino ay patuloy na magiging saksi. At ang salita ng Diyos ay patuloy na lalaganap, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang panawagan sa bawat Pilipino. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang hamon ang iniiwan sa bawat isa. Ano ang magiging papel mo sa pananampalataya? Ikaw ba ay magiging isa sa mga magpapalakas nito, o ikaw ba ay isa sa mga hahayaan itong maglaho? Ang kasaysayan ng Pilipinas bilang isang bansang tinawag ng Diyos ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang kwentong patuloy pang isinusulat, at ikaw ang isa sa mga magiging bahagi nito. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na minana. Ito ay isang bagay na dapat ipaglaban, ipasa, at isabuhay. At hanggat may isang Pilipinong naniniwala, hanggat may isang Pilipinong nananalangin, hanggat may isang Pilipinong nagbabahagi ng Ebanghelyo, ang ilaw ng Diyos ay hinding-hindi mamamatay sa bansang ito. At ang kanyang plano para sa Pilipinas ay magpapatuloy magpakailanman. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Magkomento ng Pinili sa ibaba para makita kung sino ang mga nanood hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Salamat sa iyong suporta.